Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na ito, nandito ulit tayo sa Pajero 4M40 natin na GDM Matic 4x4. Bago natin ituloy yung video, shoutout muna natin Anur's Vlog, mag-subscribe sa YouTube channel at pakipollow yung Facebook page niya. Shoutout din natin Madam Cherry, yan, Sir Aaron, saka si Boss Angelo Aldefonso, yan. So may gagawin tayo dito, tuturuan namin kayo kung paano mag-trace ng sirang bulb o headlight dito sa Pajero natin. Try natin, naka-projector po pala tayo. Yan, switch ko. Yan. Hindi nagana yung isa mga ka-DIY. Ito okay, pero dito hindi. Yan. Naka-projector tayo na xenon. Yan. Pero yung bulb nito, HID or High Intensity Discharge. So, trace natin kung paano mag-trace. Tara. Yan. Huwag nang mahabang intro para ano. So, tatanggalin mo lang to. Ito yung sa may ballast. I-check natin. Yan. Check natin kung may supply. Yan. So, ilagay natin to sa positive. Positive ng battery. Yan, lagay natin sa positive ng battery, trace natin yung ground kung may ground. Nag-iilaw to. So okay yung ground niya, gumagana. Ngayon, lagay mo naman sa ground ng terminal or sa kahit anong body ground. So titrace naman natin yung positive kung may supply siya, iilaw dapat to. Yan. So meron siyang ano mga ka-DIY, may supply yung negative wire niya at yung positive wire niya. So black in red lang naman po yan. So ngayon, yan pangalawang diskarte kung paano nyo matrace na bakit hindi umiilaw yung bulb niyo. Maaring dito sa balas, pakita mo, itong balas na to, dapat meron kayong reserve na balas. Lagaya ko ito. Yan, meron tayong balas dito na reserve. TES brand. Yan. Ito 35 watt, 5 amperes. Yan. Tapos meron din po akong reserve na bulb. Yan, xenon din po yan. ES din pala. Tara, try natin. Para pamadali ang ano lang po ito mga ka-DIY. So ganyan, lalagay nyo lang to. Tapos ito yung socket ng bulb. So lagay lang din natin. Blue to blue, red to red. Yan. Kung umilaw yan, balas ang may problema. So wala pa rin. Pakita mo yung kabila. Meron yung kabila, di ba? Apo. So, wala pa rin to. So, hindi balas yung problema. Okay? Kasi kanina naman, nakita naman natin, may may supply naman yung balas. Okay? So, at least may reserve kayong ganito. Tanggalin na natin. Pangatlo, ito naman, para ma-check natin, matrace natin kung yung bulb talaga may problema, dapat meron kayo nito. Okay? Pero kung wala kayong bulb, tester. Makikita nyo naman na dito sa tester. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, patayin muna natin. So ito pong gamit ko na bulb, EES brand na by Xenon. Yan. High intensity discharge po yan. Kaya ko po pinatay kasi malakas po ang kuryente nito. So yan. Ilagay lang po natin dito sa socket ng balas. Yan. Tapos ito, ilagay natin doon din sa socket ng balas din. Ito. Blue sa blue, red sa red. Yan po ang color orientation yan. Tapos ito mismo, ilagay natin sa ground. Body ground na lang. Kung wala kayong mahabang wire, body ground na lang ito. Yan. Tapos ipit. Parang nga to. Dito sa terminal, ito ilalagay sa positive nito. Ito kasi, itong positive na to, nanggagaling to doon mismo nakarekta sa may battery. May fuse po ito. So itatap na lang natin ng ganyan. Yan, kita nyo po, nakasindi yung isa, pero itong isa hindi pa, kasi hindi pa natin nilalagay. Yan, nakita ko po sa inyo. Ganyan po yung diskarte nito. Yun. Umilaw na po mga ka-DIY. So definitely, ang problema ho nito ay yung bulb na mismo. Patagalin nyo po, kasi ang HID po ay habang tumatagal, lumalakas po yan. Pero malakas din po ito sa battery, kaya wag na po natin patagalin para hindi mo masira yung battery or mag-drain masyado. Okay? Huwag nyo pong hahawakan dito sa may positive.
at nakahawak kayo sa ground, dito sa body ground kasi makukuryente po kayo. Okay, so patay na natin. So yan mga ka-DIY, una po na pag-trace, trace nyo po sa tester. Kung may tester po kayo, ganyan, dapat meron kayo nito. Tapos sa pangalawa, kung may balas po kayo, kung hindi po kayo sure dito sa tester, may balas, mas mabilis, palitan nyo po ng balas. Kung hindi pa rin umilaw, may bulb po kayo, palitan nyo po ng bulb. Para mas mabilis po yung pag-trace po ninyo. So yan, basic lang po kung paano ho mag-trace, kung ano pong nasira dito, kung ayaw po umilaw nitong projector mo. Okay naman yung ring, yung angel eye, saka yung devil eye nya. Yung bulb na lang mismo. O baka sa tingin nyo, o sa palagay niyo assembly po yung pinapalitan dito, hindi po. May bulb lang po ito na pwede nyo pong palitan. So dito po, bulb lang po nasira, kaya ito lang po ang papalitan natin. Okay? So ang code dito ay H1. Kasi may H1, H2, H3, H4, mga ganun. So H1 po ito. So yan, papalitan po natin turunan. So yan, bunutin muna natin ito mga ka-DIY. Tanggalin muna natin para maiayos natin. Ayan, na-trace na ho natin na yung bulb mismo may problema. Sa katagalan na rin ho, nakalimutan ko na kung magkano tong xenon bulb na to. Nasa ano siguro to, 1,000 din to eh. 2.8 ata kasama na yun. 2.8 kasama na yung balas. Buti napabili na ako na maaga kasi lagi yung nasisira to ito. Mga after 2 to 3 years, no? Yan. So itong balas okay pa po, na salvage pa po natin yan, na save pa po natin. So dito po, tanggalin mo lang tong rubber na nakatakip ito. Open mo lang na ganyan yan. So makikita nyo na yung bulb yan. Tapos may lock ho yan. Ito sa may gilid, yan. Kulak mo lang yung clip ng lock. Tapos taas mo yan. Ganyan. Tapos tanggalin na natin. Kita nyo na yung bulb nito. Yun. Ito po yung nasira. So, yan mga ka-DIY. Katagalan na rin. Wear and tear. Tapos tanggalin na rin natin ito dito. Ito po yung bago. Ito po yung lalagyan natin. So kabit po natin to. Yan. Tanggalin natin to. So compare natin. Same lang po yan na H1. Yan. Ito umitim na siya. Oh. Ito yung bago, ito yung luma. Same lang po sila ng haba. Yung lock, same lang din po. Tapos yung code niya H1. So ito, hindi ko na po ito isasama. Ito na lang po ang, yung wire lang nito ang kailangan ko. Ito, dalawa. So, ano ko na to? Gugupitin ko na to. Hindi na ko na ito isasama kasi meron na to eh. Meron na to mga to. So ganyan ho kalakas to mga ka-DIY. Oh. Lakas po ng HID. Lalo pag nakalagay yan sa projector, mas nakafocus po yung ilaw. So yan, ipifix na ho natin. So yan, gupitin na ho natin to kasi ang kailangan na natin dito yung bulb at yung socket nya. Yan. Ingat lang po kayo, baka matamaan nyo yung sa may wire mismo. Yan, hindi natin gagamitin yan. Ito lang. So, tatanggalin natin ito. So yan, tapos na ho natin. Didirekta na ho natin ngayon. So, unahin muna natin ilagay yung bulb. Para hindi ho siya magasgasan. Yung paglalagay sa bulb, ganyan lang ho. Yung puti, dapat nasa baba. Yan, dahan-dahan. Tapos lagay natin yung lock. Make sure na yung lock. Yan. Tapos i-click natin dito sa baba. Yun. Yan. So pag okay na yan, labas lang natin tong wire dito. Isa-isa lang ho. Lock na natin tong rubber para hindi mapasukan ng tubig. Yan. Tapos lalagay na natin to. Dito lang po kasimple ito mga ka-DIY. Yan. Tapos saka na natin iti-testing. Ito po yung dating balas niya, hindi po pa pinalitan. Yung bulb lang po. So testing natin.
Testing ko. Testing mo yung... Sige po. Good. Wala na. Yes. Po. Dalawa na? Ilaw? Oh, diba? Hi. Hello. Hi. Hello. Okay. So ayan mga ka-DIY, kita nyo naman, napakasimple. Pakita mo, dalawa. High and low na yan. Pero parang mas malakas to kasi bago. No? Yan, basic lang po yun. Sundan nyo lang po yung process. Ingat lang po kayo sa pag-DIY. Dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. So dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. So ayan, hoping naman natutunan kayo. Maraming salamat. To God be the glory and burn times. Signing off.